Nang sila ay tumakbo sa politiko, as a politician, at gusto ng ating boto, napakabuti po nila. Masahol pa po sila sa maamong tupa. Nakalimutan po nila na na wala ho sila sa kanilang posisyon kung hindi ho sa ating boto. Saan galing yung mga suot-suot ninyo? Yung mga sasakyan yung bulletproof? Yung mga alahas ninyo? Yung mga suot-suot ng mga asawa ninyo? Ng mga kapit ninyo? Yung mga pamumuhay ninyo? Saan galing? Mainit na balita mga kababayan, social media influencers, abogado at political vloggers na pinatawag sa House Tricom sa issue ng umano'y disinformation at fake news, naghain ng petisyon for certiorari sa Korte Suprema laban sa Kamara, ilang komite at chairman nito. Hiniling nila sa Supreme Court na agarang ipagbawal ang pagbabanta sa freedom of speech ng mga petitioner. Pagkatapos po niyan ay nagtungo ang ating mga ka-DDS sa isang press conference kung saan dito nila nilabas ang kanilang saloobin. At dito nga hindi na nakapagtimpi pa si Agent Morales. Nagsalita ito sa nangyari at nanginig ang buong katawan sa sobrang pagkadismaya. Ito panoorin si Cathy Binag at Agent Morales. Okay. So, I'm Cathy Binag and katulad ni Doc Mata, hindi rin po ako vlogger, hindi ako blogger. And hindi ho ako influencer. Nagkataon lang kasi sabi ko nga sa mga naging interview ko is itinalaga ng Panginoon na mapunta ako dito sa kung nasan man ako ngayon. Kasi kailangan kong maging parte ng mga grupong ito na nagsasalita lamang ng katotohanan. At nakikita niyo naman po, kami po lahat may mukha, may pangalan at hindi ho kami natatakot na magsalita sa social media. Naniniwala po ako sa kasabihang thinkers are doers. Sa Tagalog, kung ano yung iniisip mo sa kapwa mo, lalo na yung pangit, ikaw yan. Lalo na, di ba sabi nga nila, ang kakambal ng sinungaling ay magnanakaw. Yan yun di ba magkakakonect. Kaya ganyan nila kami itag as fake spreader, yung fake news spreader, di ba? Ganun naman palagi. Hindi niyo ba napansin? What is happening now is not about the ideology of legislation in Congress regarding freedom of speech and our pursuit of a democratic country. It is their personal vendetta to silence their critics and the voice of the Filipino people. If they don't like what they see and hear, they will crucify people who go against them. Sabi nga, nagbabalat sibuyas sila. Tumakbo po kayo sa politiko. Dapat po, handa kayo dito. We didn't go to HOR sa napaka-simple at halatang dahilan. Alam naman natin, higing fair sa pagdinig na gaganapin dahil sa mga nakaraang pangyayari. Nakita naman po natin ang mga inabot ng mga taong nagsasabi lamang ng kanilang totoong experience at tunay na storya. Lahat sila ay tinag na sinungaling. Lahat sila na demoralize. Lahat sila ininsulto at hindi pinakinggan. So bakit ho kami pupunta? Okay lang ho at nakontempt. Hindi, nakontempt pa po sila. Okay lang hong makontempt kung kakontempt-contempt. Kaso hindi. Kaya that is why we decided to go to Court of Law, not in Congress. I want all of us to stand up for what our basic rights and freedoms. The recent action of certain congressmen in the Philippines who are attempting to control freedom of speech cannot go unchallenged. We must resist any attempts to silence our voices and censor our opinions. It is concerning to see elected officials trying to limit our fundamental right to express ourselves freely. Let us remember, wag po nating kakalimutan that a thriving democracy depends on the ability of its citizen to engage in open and uninhibited discussion. Napaka-selective po nila. Nang sila ay tumakbo sa politiko, as a politician, at gusto ng ating boto, napakabuti po nila. Masahol pa po sila sa maamong tupa. Nakalimutan po nila na na wala ho sila sa kanilang posisyon kung hindi ho sa ating boto. Ang House of Representatives is House of the People.
Hindi ho kayo nilagay dyan sa posisyon na yan para ho abusuhin ninyo. Sa politika, lahat ho ay temporary lamang. Mas sana, yan po ba ang gusto nyong mangyari? Ang mag-iwan ho kayo ng legacy na dadalhin ng mga anak at apo ninyo na ang sama-sama ng record na iniiwan nyo. You are abused. Hindi ho kayo karapat-dapat umupo sa posisyon na ibinigay sa inyo. Sa inyo, sa mga politician, sa mamamayang Pilipino, patuloy ho tayong labanan ang mali na nangyayari sa ating bayan, ang pagnanakaw o pag-aabuso sa kaba ng ating bayan. May karapatan ho tayong lahat, mayaman, mahirap, or anumang kinalalagyan natin, aspeto natin sa buhay na magsalita. Dahil wala pong karapatan na ang sino man na pumigil sa ating magsalita na ilabas ang katotohanan at ipaglaban natin kung ano ang nararapat at ikabubuti ng ating bayan. Maraming salamat po. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako po si dating PIDEA agent Jonathan Morales. Alam nyo, napakatagal kong inantay yung pagkakataon na ako ay maimbitahan diyan sa House of Representatives. Subalit, talagang yung mga pagkakataon na yun, dumating ako doon sa punto na talagang seryoso akong kinausap ng aking abogado na si Attorney Vincent Badong. Ang tapang, kahit kailan, pwede mong ipakita. Subalit, depende sa laban na pupuntahan mo. Sa mga pagkakataong katulad nito, kung saan yung kalaban natin ay hindi lumalaban ng patas. Nagtatago ang mga ito sa kapangyarihan, taglay ng legislative power. Ginagamit nila yung kapangyarihang ipinagkaloob ng ating saligang batas. Kapangyarihang siyang sisiil sa karapatan ng lahat ng Pilipino. Bagamat nag-aagaw yung damdamin ko at doon sa maganda at legal na suhestyon ng aking abogado, labag man sa kalooban ko, sinunod ko siya at ganun din ng konsensus ng karamihan sa mga kasama ko. Gusto ko talagang makaharap si Congressman Barbers, si Dan Fernandez, si Congressman Paduano at iba pa upang pamukha sa kanila. Ginagawa niyo pa talaga yung mandato na pinagkaloob sa inyo ng taong bayan? Nanginginig ako bilang isang dating alagad ng batas. Gusto ko talaga silang sampalin ng katotohanan. Bakit? May nabago ba sa buhay namin kaysa sa mga buhay ninyo ngayon? Saan galing yung mga ginagastos ninyo? Saan galing yung mga suot-suot ninyo? Yung mga sasakyan yung bulletproof? Yung mga alahas ninyo? Yung mga suot-suot ng mga asawa ninyo? Ng mga kapit ninyo? Yung mga pamumuhay ninyo? Saan galing? Kami, ako, nagpapakamatay, nakikipagparilan, umaharap sa bala, umaharap sa panganib para sa bayan. Kayo, anong ginagawa ninyo? Hindi ba? Anong ginagawa ninyo? Ikukulong ninyo ako? Sige, walang problema sa akin yan. Pero, sisiguruhin ko, kakalagkarin ko kayo at ilalantad ko ang lahat ng katarantaduhan nyo sa sambayan ng Pilipino. Yan ang gusto ninyo, hindi ba? Ako lang at kaming mga vloggers ang kaya ninyo. Bakit hindi nyo imbestigahan si Bongbong Marcos? Bakit
hindi nyo imbestigahan si Lisa Marcos? Puro kayo sindikato. Mga ipokrito kayo. Ha? Nakakanginig kayo ng laman. Nakakanig kayo talaga ng laman. Ako, umaamin ako ng tao na napapatay ko. Kaya nyo bang gawin yan para sa bayan? Alam nyo, sa totoo lang, pagka nakikita ko yung ganito, yung kinakaya-kayanan ninyo, yung sambayan ng Pilipino na nagpapasweldo sa inyo, nangliliit ako. Nangliliit ako. Malayo ito sa pinanumpaan natin nung tumanggap tayo ng trabaho sa gobyerno. Nangako tayo sa sambayan ng Pilipino na ipaglalaban natin ang kanilang karapatan. Pero asan kayo ngayon? Nasaan kayo ngayon? Kayo sana ang inaasahan namin